Sir Julian, tawag ni Jacob na personal assistant ni Julian. Jacob, kanina ka pa ba dyan? Ngayon lang naman po, sir. May update ka na ba? Or any lead kung saan natin mahanap yung anak kong si Julia? Sir, pasensya na po. Pero wala po talaga kahit isang lead. Ay nako, kailan ko pa kaya mahanap ang anak na nawawala sa akin? Sir, maghintay-hintay lang po tayo. Lahat naman po siguro ng nangyayari sa inyo, sa ating buhay, may rason, di po ba? Pero Jacob, 16 na taon na akong naghihintay. Sa tamang pagkakataon na yan. Sana nga lang, mas inuna ko yung anak ko kaysa sa mga pangarap ko. Malungkot nitong sambit. Sir, hindi niyo naman po kasalanan yun. At isa pa po, hindi niyo naman aasahan na bigla na lamang mawawala yung anak niyo, di ba? Kaya nga Jacob, sa di ko inaasahang mawawala yung anak ko, yan ang di ko matanggap na buong buhay ko, napabayaan ko siya. Kaya ilabas ang pagsisisi ko. Dahil sa di mawawala yung anak ko sa aking kamay kung mas inuna ko siya kaysa unahin yung sa business meeting ko. Sir, huwag niyo na pong sisihin yung sarili niyo. Alam ko na po na kung nasan man yung anak niyo ngayon, ay nasa tamang kalagayan siya. Di ba nararamdaman niyo naman siguro na ligtas yung anak niyo? Nararamdaman ko naman yung Jacob. Pero hindi ko pa rin maiwasang mapaisip kung asa na siya ngayon. May nakapulot kaya sa kanya. Sarap yung kinakain niya. May allergy kasi yung anak ko. Alam ko naman na ilang taon na yung lumipas. Kaya natatakot ako na nakalimutan niya ako. Ang picture lang na tanging nandito sa akin nung batang-bata pa siya. At ngayon, dalaga na siya. Hindi ko na talaga siya makikilala. Sir, kahit na di niyo po makilala sa itsura yung anak niyo, siguro naman po, mararamdaman siya ng puso niyo, di ba? Sana nga, Jacob. Alam niyo, sir, naniniwala ako na kahit na matagal na nawalay sa inyo yung anak niyo, mananatili pa rin may lukso ng dugo yung mararamdaman niyo kapag nakaharap niyo siya. Sana nga, Jacob. Pakidalan mo nga ako ng alak dito. Gusto kong iinom na lang lahat ng mga sakit. Pangungulila ako sa nawawala akong anak na si Julia. Pero sir, huwag na ako kayong uminom. Sige na Jacob, pabayaan mo na ako. Sige na Jacob, pabayaan mo na ako. Sa ganitong paraan ko na lamang kino-comfort yung sarili ko. Matigas na saad ni Julian. Kung kaya't, walang nagawa ang kanyang personal assistant kung hindi kuhanin ang alak nito para inumin. Nang maibigay naman niya ang alak, ay agad namang bumaba na. At siya namang pagdating ng kapatid ni Julian na si Jira. Jacob, naglalasing na naman ba si Julian? Opo ma'am, bakit niyo po nalaman agad? Ngayon kasi ang araw kung kailan nawala yung anak niya. Bali, anniversary to ng pagkawala ni Julia. Saan ba siya? Andun po sa silid niya. Sige, salamat. Agad namang pinuntahan ni Jira ang kanyang kuya upang makausap ito. Kuya, naglalasing ka na naman? Jira, anong ginagawa mo dito? Kuya naman huwag ka nang maglasing. Bitawan mo na yung picture frame ni Julia, kuya. Nalulugi na ang kumpanya dahil sa mga ginagawa mo. Jira, hindi mo ako maiintindihan dahil wala ka pang anak. At isa pa, si Julia na lang ang natitira sa akin mula nung namatay yung mama niya. Kuya, tigilan mo na yung pag-inom mo. Imbis na inumin mo yan, hanapin na lang natin si Julia, okay? Jira, iyak ni Julian. Shh, kuya, ang mabuti pa, ayusin mo yung kumpanya mo. Dahil baka kapag nalugi ka, mawawala na tayo ng pera. At hindi na natin mahanap ang muli si Julia. Isa pa,
May lead akong nahanap. Ha? Saan? Di pa ako sure, kuya. Kasi, may nakita ko. Pero parang ang layo-layo ng itsura niya sa pamangkin ko. Julia yung pangalan niya. Wala daw siyang apelyido. Dahil lumaki lang daw siya sa kalye. Pagpapakita ni Jira sa picture ng dalaga. Siya na yan, Jira. Ano ko yan? Umiiyak na saad ni Julian habang hinaaplos-aplos ang picture na ipinakita ng kapatid. Kuya, hindi pa tayo sigurado. Alam mo naman, baka may mga kalaban tayo sa kumpanya at gusto lang tayo mapatumba. Pero Jira, nararamdaman ko na anak ko yan. Kuya, huwag muna sa ngayon. Kung gusto mong puntahan natin yung babaeng yan, makinig ka sa akin. Jira, banta ni Julian sa kanyang kapatid. Pasensya ka na kuya, pero hindi ko sasabihin kung saan to mahahanap. Kung gusto mong makita yung babaeng to, susunod ka sa gusto ko. Inuutusan mo ba ako, Jira? Kuya, hindi kita inuutusan. Ginagawa ko to para sa atin at lalo na para sa iyo. Papayag ka ba na mahanap mo rin yung anak mo? Tapos maghihirap tayong muli? Nasaan na yung pangako mong gusto mo makita yung anak mo? Isipin mo kuya, kung lumaki siya sa hirap, ay kailangan pumawi ka sa kanya at iparamdam ang mayamang buhay na nawala sa kanya. Kaya please kuya, ayusin mo muna yung kumpanya natin bago ko sabihin at samahan ka na puntahan natin ang babaeng ito. Paliwanag ni Jira kahit napatango na lamang si Julian dahil may punto naman ang kanyang kapatid. Dahil doon ay ginawa ni Julian na unahin ang kanyang kumpanya at hindi rin nagtagal ay bumangon na rin ito at bumalik sa pagiging sikat. So Jira, nagawa ko na yung gusto mong ipagawa. Siguro naman, gagawin mo na yung pabor ko. Oo naman kuya, huwag kang mag-alala. Mabuti naman nagkakaintindihan tayo. Kuya, kilala mo ako at tumutupad ako sa usapan. So ano, kailangan ko nang makita yung anak ko. Kuya, caution lang ha. Huwag kang munang mag-assume. Huwag mo na expect si Julia talaga yung anak mo at baka masaktan ka lang. Jira, sanay na ako. Sa halos ilang taong palagi ako nasasaktan dahil hindi pala sila yung anak ko. Ngayon pa ba ako mas masasaktan, di ba? Kung sa bagay. Sige, pupuntahan natin siya sa Melitron Restaurant sa Palawan. Melitron? Bakit sa restaurant? Kuya, nagtatrabaho yung batang yan bilang waitress. Ganun ba? Kawawa naman. Pero matatapos na rin ang paghihirap niya. Dahil sa wakas, mahanap ko na rin ang anak ko. Basta kuya, huwag masyadong mag-expect, okay? Tara na. Suwestyon ni Jira, kung kaya't agad namang umalis na sila. Sa kabilang dako naman, sa isang restaurant sa Palawan, ang lahat ng empleyado ay ipinatawag. Everyone gather please here. We'll have a meeting. Saad ng may-ari ng restaurant. Excuse me po sir, kasali po ba kami? Magalang na tanong ni Julia. Aba oo naman, kasali ang lahat. Kaya't bilisan nyo na, may problema pa tayo. Saad ng may-ari. At agad na nagpunta ang lahat sa meeting hall. Meron tayong biglaang events sa restaurant. Kaya't gusto ko, lahat tayo ay magtrabaho ng tama at dapat friendly, okay? Bakit ho, sir? Tanong ni Nina na isa sa mga waitress din. Dadalaw dito si Mr. Julian, isang sikat na CEO na nagmamay-ari ng iba't ibang kumpanya sa bansa natin, maging sa ibang bansa. Ha? Bakit daw po? Hindi ko rin alam. Basta't maya-maya din, dadating na sila. Kahit kailangan nating maghanda.
Dahil hindi sila basta-bastang tao lang. At baka sila yung maging dahilan para mas maging sikat yung restaurant natin. Pero may problema ako. Ano naman po yung problema, sir? Kailangan ko sana ng may kakanta sa restaurant natin. Para kahit papano, gaganahan silang tumambay dito. Sinubukan ko ng maghanap, pero lahat ng mga vocalist na nakita ko, nakakontrata. Mabuti na lang, may nakuha kaming banda kaagad. Yung problema, walang vocalist. So sir, vocalist lang ba yung hinahanap natin? Tanong ni Nina. Oo, Nina. Bakit? May kakilala ka ba? Si Julia po, sir. Maganda yung boses niyan. Napakalamig at parang anghel. Di ba, Julia? Ha? Hindi po ako kumakanta eh. Pasensya na po. Sagot ni Julia, kaya't agad naman siyang nilapitan ng may-ari. Iha, pakiusap. Kahit ngayon lang oh. Sige na. Babayaran namin yung performance mo. At kahit huwag ka nang mag-waitress. Okay? Pero sir, Iha, wala nang pero-pero. Sige na, ikaw na yung magiging vocalist. Maraming salamat, Nina. Kinabahan pa naman ako. Pero sir, pwede po bang magsaserve muna ako bago ko kakanta? Kasi, alam niyo na po, gustong-gusto ko po kapag nagsaserve, di ba? Okay lang naman, Julia. Basta kakanta ka, okay? Opo, sir. Salamat. Sagot na lamang ni Julia. Pagkatapos niyon, ay agad na silang naghanda na. Nakarating naman kaagad sina Julia at Jira sa Meritron Restaurant. Sana yung sinasabi mo, Jira? Teka nga kuya, hinahanap ko pa eh. Pero, teka, bakit wala yata siya ngayon? Anong wala, Jira? Huwag mo akong lulukohin na, may usapan tayo. Kuya, waitress talaga siya dito. Promise. Tatawagin ko na lang yung manager nila para tanungin. O sige, ikaw ang bahala. Dahil ikaw talaga yung may lilintikan sa akin. Paalala ni Julia sa kanyang kapatid. Tatayo na sana si Jira para tanungin ang manager, subalit may babaeng biglang umakyat sa mini stage ng restaurant at nagsalita ito. Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating bisita na isa sa pinaka-impluensyal na tao, si Mr. Julia at Miss Jira. Magandang araw po. Inihahandog ko po sa inyo ang isang awit. Paniwala ni Julia at agad na ito ang kumanta. Kuya, siya yun. Ani Jira. Tinitigan ni Julian si Julia. Kung kaya't napaluha na siya dahil sa sobrang saya. Jira, siya talaga yung anak ko. Ramdam na ramdam ko sa puso ko. Malungkot nitong saad. Ito pong huling kanta na aawitin ko ay ang awiting A Whole New World. Isa po ito sa pinaka-paborito kong kanta na kinakanta sa akin ng tatay ko bago ako nawalay sa kanya. Wika ni Julia at agad na kumanta. Hindi na matiis ni Julia ng kanyang nararamdaman kung kaya't agad siyang umakyat sa stage. Anak, naluluha ang saad nito. Po, nagtatakang saad ni Julia, subalit bigla siyang nakaramdam ng lukso ng dugo nang yakapin siya nito. Ikaw nawawala akong anak, Julia. Matagal na kitang hinahanap. Ilang taon na kitang hinahanap. At hindi ako makapaniwala na ngayon ay nahanap na kita. Hindi ko po naiintindihan, sir. Nagdadalawang isip na saad ni Julia. Kantahin na lamang natin ang kantang ito upang maalala mo ang lahat. At kung hindi ka pa rin kumbinsido, ay hayaan mong sabihin at ipaalala ko sa iyo ang lahat. Suhestyon ni Julian. Agad nilang kinanta ang kanilang awitin at napuno ng palakpakan ang restaurant. Bumaba si Julian at Julia sa stage at pumunta sa kanilang mesa. Ikaw nga talaga si Julia.
Ang pamangkin ko. Matagal ka nang hinahanap ni kuya. Po, huwag kang mag-alala, Iha. Para mas mapatunayan talaga ni kuya na ikaw ang anak niya, okay lang ba na magpa-DNA test kayo? At nagtataka ka ba kung bakit agad na sinabi ni kuya na anak niya? Opo. Bakit ho, ma'am? Hindi ba sabi mo kanina, yung huling kanta mo ay siyang kanta na itinuro sa'yo ng tatay mo? Diba? Yung kanta din na yan, ang itinuro ko at ni kuya sa anak niya si Julia. Magkapareho kayo ng pangalan at parehong kanta rin. Wala ka ba talagang naaalala? Pasensya na po talaga, ma'am. Pero wala po talaga eh. Sa bagay, halos 16 na taon ka rin nawala eh. Oo, anak. Kaya't isasama ka namin para makapagpa-DNA test tayo. Ayoko nang may masayang pang pagkakataon. Seryosong saad ni Julian kay Julia. At dahil doon, ay isinama nila si Julia sa Maynila upang magpa-DNA test. At nang makuha ang resulta, ikaw ang papa ko. Naiiyak na saad ni Julia. Hindi siya makapaniwala dahil ang buong akala niya ay wala na siyang pamilya. Kaya't labis na kasiyahan ang kanyang nararamdaman. Lalong-lalo na si Julian. Safe ka na ngayon, anak. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa iyo. Lahat ng hirap na naranasan mo ay hindi mo na ulit mararanasan pa. Paninigurado ni Julian sa kanyang anak. Walang sinayang na sandali si Julian upang makabawi sa kanyang anak. Maging ang mga taong tumulong kay Julia doon sa Palawan ay masayang masaya dahil sa wakas ay nakasama na niya ang kanyang ama na buong akala niya ay wala na.